Get away from me. I don't believe. Hindi kita kilala, sabi ng Bible. At hindi kita kilala. Bakit sabihin hindi kita kilala? Bakit? Inuna mo ba ako? Pinakilala mo ba ako? Nasa lupa ka? Pinatunayan mo ba anak mo ako? Masakit ng salita ng Diyos if you really read the Bible. Masakit po mamaya. Ito pa nasasaktan tayo sa church. Ano lang ito? Mga patampis-tampis lang sa atin. Pero kung hindi niyo po kaya, masakit po mamaya. The judgment ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pagharap natin, kasi sabi ng Bible the righteous and the unrighteous, aram ang awa, talagang awa ni Kristo, you will face judgment. Manani siya talagang manani siya unarap. Ay magkatawan, kaarap tumay, at ito na ng Jesus, tatula. Nung talaba na 5 na Diyos, 5 na. Pero ng peso, anak na Diyos siya kataw na Jessica to, patunayan mo ni. And you can extend the set judgment, the throne of God. Marami po. Kaya ito yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon. So the Bible says, early disciples set aside Sunday as the day. Okay? Ang mga early disciples, mga disciple ni Jesus Christ, on the day of Sunday, sinet po nila yung araw na yun, nagtipon-tipon po sila para sambahin si Yesu Kristo. Kaya nasabi ng Biblia sa Acts 20 verse 7, gawa. Ganito po ang nangyari, early disciples, sinet aside nila ang araw ng linggo. Acts 20 verse 7. Gawa 20. Kaya nagawa, kaya gagawin natin to. Walang page dito, no? Yung mga nagbabasa, yan ang madaling makuha kung saan. Okay. 20 verse 7, sabi niya dito, nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkakatipon upang ganapin ang pagpipira-piraso ng tinapay at si Pablo nangaral sa kanila hanggang hating gabi. Imagine? Hating gabi. Samantala na tinabat yung prayer meeting, gapin doon sa pray. Bible study, ang gapo. But the disciples of the Lord ay nagtipon-tipon sila. They observed the day of the Lord. At, sabi doon, hinabot hanggang hating gabi sapagkat alis siya kinabukasan. Okay, ito po yung talagang napulong si Pablo. Talagang ginanap to na namin bago siya aalis. Diba? Ginaganap na niya hanggang hinabot ng hating gabi para wala siyang pananagutan sa Diyos. Tayo minsan, kaya tayo gaganap, di ba rin bahala na. Pero, every one of us shall give an account to the Lord. Mayroon tayong mga pananagutan sa lahat ng ating ginagawa pangako sa Panginoon. May accountability po tayo pagdating ng akala niyo wala tayong pananagutan? Mayroon po. Mayroon tayong pananagutan sa sarili natin, may pananagutan natin sa bawat isa, may pananagutan tayo sa ating mga pamilya. Kapag ginagawa natin ang kalooban at kagustuhan ng Diyos, yung ating pananagutan, napapalaya po tayo. Yung kaligtasan nila ay kahit hindi nagsasalita pero nakikita nila yung pinapamuhay natin, as the days pass, sila ay susunod na unti-unti. Dahil nakikita nila sa ating buhay. Ito yung accountability. Bakit hindi sila sumusunod? Kasi pinabaliwala natin yung ating pananagutan sa kanila. Kaya huwag natin baliwalain. Kaya sabi dito, sa kanilang pagtitipon, kahit inabot sila ng hating gabi, alam nilang may gagawin ang Diyos. At darating ang bukas, alam nila na mayroong magandang mangyayari dahil ginanap nila ang kagustuhan na ng Diyos sa araw na yun. Kaya sa araw na ito, gawin natin ang kalooban ng Diyos para pagka-lipas ng araw na ito, naharap tayo kinabukasan, alam natin, sigurado tayong mayroon tayong makakamtan kasi naganap sa ating buhay yung ating pananagutan. Diba? Yun ang hindi magbabagabag sa atin, magpapalaya na po sa atin sa Espiritu ng Panginoon. Yun po kagandahan
Kaya, pumunta po sila, they met together to worship God on the first day of the week. Ito po yung matipon-tipon tayo, lagi po tayong nandito pag-araw ng linggo at sabihin ng ating mga mansabuhay, sabihin ng inyong mga mansabuhay, sabihin ng kapitbahay, ano ba ginagawa nila dyan? Bakit lagi-lagi sila dyan? At nakikita nila, sabi nga, dumarami ng dumarami sila, dumadami ng dumadami tayo. Bakit? Ang Diyos ang nagpupuno sa atin, hindi po tayo. At yung mga bagay na nangyayari, kahit hindi natin sasabihin sa kanila, nakikita na nila, ano bang nangyayari dyan? Ano ba i-enjoy nila dyan? Ha? At sabihin nila, nagpo-question yan sa kanilang buhay. Yun ang malaking tanong. At sabi nila, subukin ko nga. Diba? So, hindi na nakikita, buhay ang Diyos, nakikilos sa kanyang gaganapan kapag tayo po sumusunod. At natitipon-tipon sa araw ng Panginoon. Napakahalaga ang magtipon sa araw ng Panginoon. Come together on the day. Sabi mo sa katabi mo, magtipon-tipon. Tayo. And then, yung accountability, pananagutan. Para makalaya tayo sa ating mga pananagutan. Okay. So, may mga ilang bagay lang po ako na ilalas dito. There are 3 or 4 things na anong gusto ng Diyos sa ating buhay. What does God wants us to do with the Bible? Sa salita ng Diyos na napapakinggan natin every Saturday, every fellowship. Okay, it's 4 na bagay God wants us to do. Okay, very familiar ito na kahit mga batang isip pa, mga batang nagkakaedad ng elementary, maintindihan nila ito. Ay lalo na po tayo na mayroon pong katinuan ng isip. Di po ba? Nasabi mo sa tabi mo, matino bang isip mo? Dahil kung matino yung isip, mayroon natin tindihin to. Dahil gusto ng Panginoon sa katinuan tayo ng isip. Ha? Okay. Kahit batang mag-edad ng elementary, kaya nilang intindihin ito. Ay kung kahit kayo mga batang yan, kung tayo dito matatanda na, hindi pa tinong-isip natin, madadag tayo ng mga batang lalo na ngayon, yung mga bata, madali silang great imitator, matuto, di ba? Madaling matuto mga bata. Number 1, na gusto ng Panginoon sa atin, in order na makasigurado po tayo doon sa ating mga pananagutan pagdating ng panahon. Ginagawa po ba natin? Nasabi niya, number 1, are you reading your Bible every day? That is God wants us to do. Anong gusto ng Diyos na gawin natin bilang anak niya? Read the Bible every day. Sabi nga na, read your Bible every day and you grow. Hindi ko grow sa physical, but spiritually grow. Tayo ay lalago sa spiritual na pamumuhay. And you grow, and you grow. Yun ang kantang yun. Ikaw ay lalaki sa'yo, lalago sa'yo, pananampalataya. If you read the Word of God every day. Okay. Ang tanong, ito po gusto ng Diyos eh. Nagagawa po ba natin ang gusto ng Diyos? Because this God wants us to do. To read His Word every day. Paano madali po yung maumpisahan at sabi nga nila sa mga bago, start reading the Bible in the New Testament, the book of John. Huwag sabihin mo, pagbukas ng Bible mo, ay malilito po kayo. Pag read sa Bible, dalhin ka dun sa gusto mo. Start it from the book of John. Tuloy na po yun. Pag-isa rin ang Old Testament, Genesis nyo po yan intindi. Umpisahan para maintindihan po ninyo. Kasi di ba ang bata, kapag right foundation, natatapos siya. Pag wrong foundation, hindi na matatapos. Kaya tayo rin, pag i-start natin pagbabasa ng salita ng Diyos in the book of Genesis, makikita, ay ganito pala, maganda, ganito pala. At hindi pala i-create ng may gap pala, nung create ang Diyos ang langit at lupa. Meron parang panahon doon na tumigil ang Diyos. Meron palang mysterious nangyari doon. Okay, sa verse 2, ay sa chapter 2 ng Genesis. Hindi natin alam mangyayari doon. Because secret and mystery belongs to God. Ano nangyari sa panahon na yun? And only God will reveal to us mamaya kung nasa langit. Doon yung tanongin natin sa kanila. There are
times nga dito sa Bible no, nagbabasa kami ni Pastor, share